guys, ihatid namin si TJ dun sa kanyang bagong bahay kasi guys, college na siya and may pasok na siya bukas kaya kailangan niya na lumipat sa boarding house nila. At yan, sumakay na rin kami ng tricycle and nagpadiretso na rin kami dun sa pupuntahan namin. Nung nagpatid na kami sa sakayan ng jeep, nakakapagod at napakahagad namin sa pamasahe. Dahil napakadami pa namin kailangan sakyan bago makarating sa pupuntahan namin. Sorry guys, sa boses ko kasi sinisipon talaga ako ngayon. Kaya nasa SNR na kami ngayon at napakalayo pa talaga ng pupuntahan namin. Diyan, sobrang gulo ng buhok ko kahit kakaligo ko lang at kakatapos ko lang magsukulay. Kasi naman, dumating yung tricycle na sasakyan namin hindi pa ako nagsusukulay. Kaya dyan ko na naisipan magsukulay sa tricycle hanggat wala pa kami sa highway. At ito na nga guys, malapit na pumasok lang kami dyan papunta ng Queen Margaret. Hindi pa pala siya guys dyan malapit kasi napakalayo niya. Napakalayo ng boarding house ni TJ, Diyos ko. Pero okay lang kasi malapit naman siya sa school nila. Bago nga makarating sa pupuntahan namin is dumaan muna kami sa gubatan na ito. Kala ko dito na yun kay na TJ pero malayo pa pala daw. Diyan at nakarating na rin kami at para bang si mama yung lilipat. Sabi ko nga doon sa driver, si mama po yung lilipat, hindi yung kapatid ko. Diyan guys, pinagtitripan ni TJ si mama kasi nagbablush yan siya. Ewan ko ba kung ba't yung nagbablush. And finally, papasok na kami kasi naghintay kami sa labas guys. Dito ay feel na para bang ako yung lilipat, char. Siguro kung nagkaigi ako sa Lokban, ganda din ang eksena namin. At mas malayo pa yung pagkahatidan nila sa akin. Tingnan namin guys sa second floor ay bumugad agad yung covered court nila or basketball court. Taray, may court sila sa loob ng kanilang boarding house. At feel ko talaga guys ang pag-akyat dito. Tapos may dala pa akong una na para ba talagang lilipat yan siya. Kailan ko kaya ma-experience yung ganito? Char. Malapit lang kasi yung school namin sa bahay kaya hindi ko na kailangan ng ganito. Diyan, papasok na kami sa kanilang room. Ganito nga pala yung itsura guys. At diyan, nagwalis na rin si mother. At dahil wala kaming dalang walis, nang hiram muna si mama. Napakapakitang tao talaga itong mga to. Nagwalis-walis pa. Char. Feel talaga nitong dalawang to. Sumabay ka pa talaga, girl. Kala mo naman talaga nagwawalis yan siya, hindi nga nakakapagwalis yan sa kwarto namin. Yan, matuto ka na magwalis kasi wala ka lang sa bahay. Ayusin mo yung mga gamit mo dyan, wag yung puro tambak ha. Ang hilig mo pa naman mag-iwan ng kung ano-anong gamit. Ingatan ang gamit, pati ang mga damit kasi kung saan-saan ka nagsisiksik ng mga gamit mo. Madami daw yung pet ko kaya tiningnan ko dapat mag-fit check ako pero hindi na lang pala. Yes, uwi na kami. Kasi tapos na si mama maglinis at tapos na siyang magsabi ng kung ano-ano kay TJ ng mga paalala. Sasama na din pala daw sila pabayan kasi may bibilin daw sila. Ang layo talagang lakarin nito kasi doon pa kami sasakay sa labas ng Queen Margaret. So, bali nagsimula kami sa malapit sa Interglobal tapos naglakad kami papunta dyan sa may labas. Kasi nga, doon kami sasakay papuntang bayan. Fast forward, nasa bayan na kami at di na ako nakapag-video. Hindi na namin dyan kasama yung dalawa kasi may iba silang pinuntahan. Dumaan lang kami ni mama sa 7-Eleven para bumili ng pagkain. Pero wala ako nabiling pagkain, tubig lang kasi bawal sa akin yung big bites. Gusto ko pa naman. Tapos may hinahanap si mama ng Vitamilk dyan pero wala, naubusan na ng stock. Guys, naghahanap din nga pala kami ng oatmeal pero bakit laging wala sa 7-Eleven na napupuntahan namin lalo na sa bayan. Ito lang yung nabili namin kahit gutom na kami kasi nga doon na lang daw kami sa labas titingin ng pagkain. At nakita namin to sa may gilid ng 7-Eleven. Japanese cake pa tawag dyan. Basta yan, masarap yan. Tandaan ko guys, ang una ko pantikim dito is nung grade 7 pa ako. Ang tagal na. Pero pag nakakadaan ako dito sa bayan tuwing morning is bumibili ako kasi masarap talaga siya. Hingi nga pala ako dyan kay mama kaso mainit pa. Gutom na nga ni ang taong ito. Wala tayong Mainit! Sabi kasi mainit pa kulit mo Yan, fast forward at papasok na kami sa bahay. Char. Hindi na sa labasan pa talaga yan, napakalayo pa ng lalakarin namin. Nagreklamo na ako dyan kay mama kasi nga inaantok na ako tapos pagod na ako. Maglalakad pa kami. Sabi ko nga baka may dumaan na magpapasakay sa amin pero wala, girl. Minsan kasi guys, may mabait na nagpapasakay dyan kaya nagbabakasakali lang kami. Char. Ganito talaga pag walang sasakyan. Di kasi namin dinala yung motor. Kinain na namin guys yung aming biniling kasi di naman na siya masyadong mainit. Sabi ni mama, hindi daw masarap. Char. Lang, pero para naibahan lang siya ng lasa dun sa cheese. Pero masarap siya, promise. Alam niyo ba guys, na mababait yung mga tao dito sa may samin kasi pwede daw kami kumuha ng talbos ng kamote dyan sa may daan. At tingnan nyo to si mama. Tingnan nyo naman ang ginagawa ni mama.
Tapos sabi ko, pag napagalitan ka, pero daw, sabi daw ng may-ari, okay lang daw kumuha kami dyan. O, diba? Ang babait nila. Pero, bago si mama kumuha is nagsabi pa rin siya para sure. At yan lang guys, ang ginagawa ko habang si mama ay nangunguha ng kamote. Kasi nga, wala man akong gagawin, yun lang. Binitbit ko na rin yung pagkain at yung bag para hindi na siya mahirapang manguha, diba? At yan, tapos na ako. Konti nga lang pala ang kinuha niya dyan. Ewan ko ba baka nahihiya na rin, char. At yan, nakarating na kami sa bahay at kailangan ko nang matulog, magpahinga kasi napapagod ako. Yun lang, bye.